Daddy Frankie, may second floor ba to? Ay, wag na second floor. Bakit? Sobra ka naman na. Paano pag buma dito, di walang pupunta? Ay, hindi na. Ikaw nga, walang second floor eh. Gusto mo may second floor pa tong... May taas naman yung bahay ko. Eh, okay na yun. Naka-elevated naman na yan. Oo. Wag na second floor, ikaw naman. Kala ko kasi may second floor to. Wag na. Ito na lang muna kasi ay hindi biro-biro magpagawa ngayon natin, Ansing. Lalo na mahal ang mga materyales. Kabagay, Daddy Frankie. Eh doon nga, 20 years ikinulong mo si Kuya Oliver doon, naging kampante ka. Eto na maayos na yung bahay, hanapan mo pa ng second floor, ikaw talaga. Pati yung mga plywood foreman, wag mong paulanan ha. Pwede naman dyan sa likod ng bahay siguro yung plywood ipasandal. Ha? Kain-kaya na ni Foreman diskarte yan. Kaya Foreman, yung plywood pwede dyan? Pwede na rin po. Ipasandal? Oo. Kahit dyan. Ito, dito. Pwede. Pero ang semento doon. Oh. Yun, salamat sa pala. Libre yan? Libre yan, boss. Kala ko nakaresibo na na. Kaya yung... Oo. Pati ang timba, libre. Ha? Timba yan, timba. Oo, yung timba. Pero mas maganda yung pula sana, matibay. Wala po available. Wala available. Ilang kilo yan, boss? 10. May 10 yan? Tao, yun. Tao ko. Handal nyo na lang. Oo. Wala. So, sa araw na to nga kababayan, first day, bali 6 na truck yung darating dito sa materialis pa lang. Pero nakipag-usap naman ako doon, Foreman, na kung sakaling magkulang ang materialis, umorder ka lang. Opo, boss. Oo. Kami nang bahala ni boss mag-usap. Pumayag naman sila na kahit walang bayad. Kilala naman na tayo mga kababayan. Which is ganun naman po talaga yung nangyayari kahit saan kami nagpapagawa. Dito nila ibabagsak, boss, yung bakal. Oo. Dito yung bakal. O sige, urong tayo. Ugat ng nyug yan eh. Kawayan? Ha? Ay, kamulat ng kawayan. Kawayan. Daddy Frankie, may second floor ba to? Ay, wag na second floor. Bakit? Sobra ka naman na. Paano pag buma dito, di walang pupunta? Ay, hindi na. Ikaw nga, walang second floor eh. Gusto mo may second floor pa tong... May taas naman yung bahay ko. Eh, okay na yun. Naka-elevated naman na yan. Oo. Wag na second floor, ikaw naman. Kala ko kasi may second floor to. Wag na.
Ito na lang muna kasi ay hindi biro-biro magpagawa ngayon Ate Ansing. Lalo na mahal ang mga materyales. Sabagay, Daddy Frankie. Eh doon nga, 20 years ikinulong mo si Kuya Oliver doon, naging kampante ka. Eto na maayos na yung bahay, hanapan mo pa ng second floor, ikaw talaga. Di naman ako yung nagpulong, Daddy Frankie. Yung nanay namin. Oo, pero wala ng second floor. Kala ko kasi may second floor. Masyadong matagal yun matapos. Pag-ulan na. Tag-ulan na. Daddy Frankie, salamat ako sa inyong mag-asawa. Kasi kung hindi sa inyo, hindi mangyayari ito. Thank you kay God. Laking pasalamat namin, yung kapatid namin talaga, napabuti. Sana magtuloy-tuloy na niya. Yan talaga ang ano ko, iniisip ko sa gabi. Yung anak ko, saka yung kapatid ko na kawawa. Hindi na mahalaga yung sarili ko. Basta iniisip ko na lang sa buhay ko, Daddy Frankie, yung mga anak ko, lumaki silang mababait, makapag-aral. Saka yung kapatid ko, natutunan niyang yung lumaban sa buhay, maging normal na siya. Mamuhay siya ng normal dito sa mundo. Sana kaya na niya ipagtanggol sarili niya, no? Sabi ko sa kanya, pag may nangaway sa'yo, sabi mo sa akin, ako ang makikipag-away, sabi. Hindi, wala. Sabi niya. Palalayan mo lang sa TNC. Parang ako nga yung ate niya eh. Diyan na yung asawa ko, magluluto na kami ng soup. Nagtinda pa yata eh. Diyan lang siya dumaan. O sige na, bilis na. Baka alis na kami. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, tulong sa iyo. Daddy Frankie, hanggang sumalo ng mga luwang di mo na kayang itago. Mapagmahal sa may sakit, matatanda man o paslit, hatid ay pag-ibig, walang kapalit. Pumangon ka, kapatid. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan,